Ayan, sa pagsunod po natin, may pagpapala mula sa ating Diyos. Hallelujah! Tinatawagan ko po ang ating pastor at ibinigay ko na po ang pagkataon para sa kanya. Amen. Thank you, Pastora. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Tayo po muna saglit na manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po, Ama, sa pagmamahal mo sa amin bilang mga anak mo, Lord. Sa umaga ito, Panginoon, hindi ko, Lord, ang iyong patnubay, pagbibigay ng wisdom, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Narito, bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon. Maunawaan namin ang mga salita sa umaga ito, Lord. Gabayan mo kami, Panginoon, at ako, Lord, bilang lingkod mo. Turuan mo ako, Panginoon, at bigyan ng wisdom, maibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pamdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you at welcome sa bawat isa. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay ministry. Hallelujah. Tayo bang lahat ay mayroon ng ministry? Amen. Kasi ang ministry po ay pagpapala mula sa Panginoon. Tayo po ay malapit ng lumabas. Magkakaroon tayo ng service sa labas at magkakaroon ng bawat isa ng ministry. Talagang lahat po tayo ay magkakaroon ng ministry. At ang tinatagip po natin area ay ang cover court. Kung tayo magpapaalam sa kay Kapitan, once a month lang yun, yun ang ating service para makilala na tayo sa San Isidro, sa Puerto. Mailabas na natin ang gawain ng Panginoon. Amen. At ito na yung panahon na para ang lahat ay magkaroon ng ministry. Salamat sa Panginoon. Dahil ang ministry po ay nagbibigay ng tagumpay. Pag tayo po ay mayroong ministry, tayo po ay natututo at nagiging maayos. Si Adan po ay mayroong ministry, kaya si Adan nung dalangin ng Panginoon, siya kasi yung namahala, nagbigay ng mga pangalan sa mga hayop, lahat siya nagbigay ng pangalan. Kaya yung mga kulay na naging kulay na may kulay pula, may kulay green, may kulay blue. Kasi yan, may kulay white. Yung white na yan, kung sinabi niya ito, nang tinawag niya dyan black, hanggang ngayon black ang tawag natin dyan. White. Kaya alam natin ganyan yung kulay ng white kasi yan ang sinabi niya. So, si iba kasi wala. Kinuha siya ng Panginoon para siya ay katuwang niya dahil ngunit siya ay walang tao lang pero nakipag-chismisan pa siya doon sa ahas. Nakipag-marites. At ang pinag-maritesan nila, totoo bang sinabi ng Diyos sa'yo na mamamatay ka pag kumain ka ng mansanas? Hindi yan totoo. Ang pinag-usapan nila ay against sa Panginoon. Si Noah po ay mayroong ministry. Sabi ng Panginoon, gumawa ka ng arka. At preserve siya ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Si Moises, bakit pinagpala? Si Joshua, bakit pinagpala? Kasi mayroong ministry. Napakahalaga po na mayroong ministry tayo na ating hinahawakan. Ito po yung pinaka-number 1 na dapat mayroon tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya bago po ako mag-start, gusto kong panoorin muna natin ang isang video. Ministry is a blessing, not a burden. Kapag may ministry ka, nagmamature ka. Naging responsable ka. Kapag may ministry ka, may disiplina ka sa oras. Kapag may ministry ka, lalong gumagaling ka, kapatid. Kapag may ministry ka, this is the pearl. This is the treasure. Hidden. Kaso lang, baliktad ang iba. Tinapon nila ang ginto at inipon nila mga bato. Kapag tinapon mo yung ministry, pinaliwala mo ang mag-serve kay Lord, ano ang kapalit mo na mas maganda pa? Kapag naging vacuum tayo at hindi tayo nagsiserve kay Lord, for the rest of our lives, nakinig ka lang ng makinig, ang iba umaatras na mag-serve sa Lord, ayaw magpagamit sa Panginoon, kinakain ng buong-buo ng diablo, ng kaaway, madaling mahulog sa tukso, madaling matalo sa mga problema. Alam niyo ba na ang ministry, it protects us? Nang si Joshua, hindi niya iniwanan si Moses sa baba sa ng bundok, na-preserve ang buhay ni Joshua. At ang mga tao na nainip sa ibaba ng bundok, sumamba na sila sa Diyos-Diyusan. Ang tandaan natin to, dito ninyo maunawaan na kapag natanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, dinidisciple ka, hinuhubog ka, para magamit ka, upang ma-preserve ang buhay mo bilang isang valuable person. Dito nyo maintindihan
na ang pagsunod sa Lord is not forever you are a follower. Dinidevelop ka to bless other people, to be a leader. Kaya pansinin ninyo to, nabubulok tayo. Ang dami mong alam, ang dami mong naunawaan, pero hindi ka nagpapagamit sa Lord. Lahat ng nalalaman mo, gibinigayan para gamitin mo sa marami. Marami naman, sa leader na, musician pa, media team pa. At makikita mo hindi sila napapagod, naggagalak pa sila sa ginagawa nila, nag-enjoy sila because of the Holy Spirit in them. Pero masaklap sa ngayon, noong year 2021, ang iba tinalikuran ng ministry, ang iba tinapon ng ministry, ang iba pinasora ang gawain. Ngunit kapag tinapon mo yung treasure, tinapon mo yung responsibilidad na iniatang ng Diyos sa iyo, katumbas yun ng pagtapon mo sa Diyos. Because God owns the ministry. Ipaglaban ninyo ang gawain na meron kayo ngayon. Ano man ang hinahawakan mong ministeryo, that is the blessing from the Lord. That is the treasure hidden in the field. That is a valuable pearl. Kung ikaw man nagigitaran, nagki-keyboard, umaawit sa Lord, usayan mo pa. Kung sa leader ka, damihan mo pa ang disciple mo. Gawin mo ang 3 mo na 30. Gawin mo ang 2 mo na 20. Gawin mo ang isa mo na maging 12 disciples. Kasi naniniwala ako kapag may puso ka sa ministry, ibibless ka ng Panginoon. Diyan ka nagmamature at diyan ka humuhusay. Kaya ito yung paalaala ko po sa ating lahat. May kwenta ang ginagawa mo kay Lord. Ang ministry po ay hindi kawalan sa atin. Di ba pag tayo mayroong ministry, lagi mong nasa puso't isipan, meron akong gagawin. Pag may nagsabi sa iyo, pwede ka bang makasama sa, meron kaming maliligo kami, may pupuntahan kami. Ay, hindi pwede. Kasi laging sa isip at puso mo yung ministry mo. At yun yung magdadala sa iyo sa tagumpay. Kasi lagi kang nag-guide ng ministry mo para sa Panginoon. Lagi kang naitutulak ng ministry na hinahawakan mo para lumapit sa Panginoon. Lagi kang nakatuon doon, lagi kang nakatutok doon sa ministry na binigay ng Panginoon sa iyo, malalayo pa doon sa mga bagay sa mundo. Ito po yung magdadala kung paano ka niya iingatan. Kaya naiingatan ng Panginoon pag mayroon kang ministry na ibibigay ng Panginoon yung pag-iingat niya sa iyo. Na ibibigay ng Panginoon dahil sa ministry mo, na ibibigay ng Diyos yung tama mong ginagawa. Kasi laging nakapokus ka doon sa ministry. Ako po, kung ako'y walang ministry, ano na kaya yung buhay ko ngayon? Pag may ministry tayo, naalala ko yung prayer namin tuwing Saturday ng umaga. Dahil nakatuon kami doon, pag Friday, nakapagpagasolina na, nakaprepare na lahat. Kumbaga, si Dudo excited na agad yan. Pag alis yan dito, alam niya sa umaga, dito yan. Talagang darating at darating yan. At nandun yung pag-iingat mo sa katawan mo. Di ba pag may ministry ka, iniingatan mo yung katawan mo. Kasi ang daming pagkagawa ng Panginoon sa iyo kung papabayaan mo ang katawan mo, paano mo ito magagawa? Di ba yung, kung mahilig ka kumain ng mga hindi dapat sa katawan mo, iniiwasan mo na yun kasi mayroon kang ministry. Iniingatan mo magkaroon ng karamdaman kasi mayroon kang ministry. Ang dami mong gustong gawin, kaya naiingatan yung sarili mo at patuloy kang iniingatan ng Panginoon kasi ikaw ay nagpapagamit sa Kanya. Hindi po kawalan sa atin pag mayroon tayong ministry. Ang lahat po ng mayroong ministry, pinagpapala ng Diyos. Pag makikita lang natin yung gustong ipakita ng Panginoon, pag tayo po may ministry, lalo tayong gumagaling. Nagiging maayos ang buhay natin. Kasi tinitingnan mo lagi ang Panginoon. Na dapat maging maayos ako kasi meron akong gawain. Meron akong nakaatang Panginoon sa akin na dapat kong gawin. Ang sabi po sa mga awit chapter 16 verse 5, ang sabi po diyan, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko iyong ibinibigay. Kinabukasan ko is nasa iyong mga kamay. Pag may ministry po tayo, yan po ang mangyayari sa atin. Diyos ang magbibigay niyang lahat ng yan. Yang ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay.
Lahat ng kailangan ko iyong ibibigay. Yung lahat pong yun, pag tayo ay nasa Panginoon, pag tayo ay may ministry, ang sinasabi ng Diyos, ibibigay yan sa atin. Kaya sabi niya, kinabukasan ko ay nasa iyong mga kamay. Totoo po yan, ang kinabukasan natin nasa kamay ng Panginoon. At sigurado po tayo, na tayo po ay maiingatan ng Diyos. Tayo po ay maiingatan ng Panginoon. Madaming pinapagawa ang Diyos sa iyo, ibibigay niyang lahat yan. Pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya. Pag tayo nagtiwala sa Panginoon, yan po ang ibibigay ng Diyos sa atin. Pangailangan natin, ang maganda sa Panginoon, lahat kasama. Hindi lang yung pera, hindi lang ikaw, buong pamilya mo, kasama sa iniingatan ng Diyos. Di ba yung si Noah, nung panahon ng mayroong baha, magkakaroon ng mga sakuna, patagal pa, pero binigay na sa kanya ng Panginoon yung babala. At yung ministry niya na yun ang nagligtas sa buong pamilya niya. Yung ministry niya, gumawa siya ng barko. Kasi nung gumagawa siya ng barko, marami pa siya kasama ng time. Ngayon lang, sa tagal pa naman, 120 years, hindi pa nagsawa na. Kaya yung natira, yun lang nakasama at pamilya lang talaga nila ang natira. Na patuloy na nagtiwala sa Panginoon. Kaya yung ministry po natin, hindi po ito kawalan sa atin. Pag mayroon kang ministry na iniatang sa'yo, pagpasalamat ka. Kasi hindi yan ibinigay ng tao sa'yo, kundi yan ay ibinigay ng Diyos. Kung yung mga mensahe, nagtataka rin ako, hindi naman kami nag-uusap ko dito, hindi ko siya binibigyan ng verse na, kuya, ito ang topic natin, kasi parang magkasunod. Wala po. Pero halos hawig pareho ang tinatapik bawat linggo. Kasi nagpupulik po ang banal na Espiritu. Nagpupulik siya. Dahil yung may-ari ng ministry, iisa po. Kaya yung lahat ng ating ginagawa, sigurado ko, naaayon ito sa Kanya. Sa ministry po, hindi po ito kawalan. May pagpapala tayong mga kapit. Ang sabi po sa Awit chapter 2, verse 8, hingin mo ang mga bansa, ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Ganun po ang Diyos pag nagmahal. Pag inuna mo siya, isipin mo ang lahat ng yan. Para bang ang buong mundo, ibinibigay lang ng Diyos sa gusto niyang pagbigyan. At yung mga taong sumusunod sa Kanya, talagang nandun lagi nakatutok ang Kanyang mga pagpapala. Sabi niya, hingin mo ang mga bansa, ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipamamana ko. So hindi niya kakait ang Diyos eh. Lahat ibinibigay niya. Sabi ko nga, Lord, kumbaga yung pagpapala, advance na advance. Nung ako hindi pa naglilingkod sa Panginoon, ang hirap ng aking sasakyan. Bisan isang motor lang. Pero ngayon, nakapar lang dyan, di ko nga nagagamit. Sabi ng kapatid ko, gamitin mo rin kuya yung sasakyan dyan. Sabi niya, magagamit mo yan. Hindi ko na magamit yung iba. Bagay yung prepare ng Diyos, hindi mo paabot isipin, ibinibigay na niya. Kasi kahit nga buong mundo, ipapamana niya sa iyo. Ganun po kabuti ang Panginoon. Lalo tigit pag ikaw ay may ministry, ibibigay at ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Ang masarap pag may ministry ka, yung ministry mo lang ang aasikasuhin mo, ang Diyos na ang bahala sa pangangailangan. Ang Diyos na ang bahala sa pamilya mo. Ang Diyos na ang bahala mag-protect sa inyo. Ang Diyos na ang bahala sa lahat ng nais mo. Ang sarap. Ano mang mga pag-aari mo, ang Diyos ang nag-iingat. Ang family mo. Ang sarap po na maglilingkod sa Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos. Hindi po talaga siya magkukulang. At ang sabi sa Isaiah 40, chapter 40, verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Yan po ang pangako ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay naglilingkod sa Kanya, lalo tingin pag ikaw ay may ministry, yan po ang pangako ng Panginoon. Hindi ka manghihina. Ang sabi niya dyan, ngunit muling lalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Kung nangkakaroon ka man ng karamdaman, muli kang sisigla at palalakasin ka ng Panginoon. Amen. Siya po ang may-ari ng buhay natin, siya ang may-ari ng lahat.
Kaya kaya po niyang gawin yun. Kaya po niyang ibigay sa atin. Kaya sabi ko, Lord, salamat Panginoon, pinalalakas mo kami. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi. Muli po tayong palalakasin ng Panginoon. Sabi niya, tatakbo ka, ngunit hindi ka manghihina. Tayo po lahat, madaling manghina, di ba? Pero pag tayo po ay may ministry, ito po yung magdadala sa atin ng lakas. Kaya nga sabi ko, Lord, salamat Panginoon, dahil ibinigay mo na yung go signal sa amin para kami ay lumabas. At dito na masusubukan yung ating mga abilidad na binigay ng Panginoon. Yung talentong binigay ng Panginoon sa iyo. Magpapagawa na po tayo ng mga babasahin at ibibigay natin sa area kung saan tayo pwesto. At hindi po tayo tulad ng iba na after ng makapagbahagi ay namimigay ng sobre. Tayo po ang magbibigay ng pagpapala. Amen. Magdadala tayo ng bigas na nakasako at pagkatapos ng gawain, mamimigay tayo. Hindi tayo manghihingi. Kasi walang anak ng Diyos na nagpalimos. Amen. Lahat ng anak ng Diyos ay pinagpala pag tayo'y totoong naglilingkod sa Kanya. Hindi tayo manghihina, palalakasin tayo ng Panginoon at magagawa natin yung ipinagagawa niya sa atin. Salamat sa Panginoon. Marami na tayong sasakyan. Dadagdagan pa yan ng Diyos. Amen. Dadagdagan pa yan ng Panginoon. Baka magkaroon pa tayo ng minibus para sa ating gawain. Sabi ko nga, pili tayong bumili ng isang sasakyan na gawin natin pulpit. Nandun na lahat yung mga instrumento. Para pagdating mo sa isang area, ipapark mo na lang doon. Yun ang pinaka-stage. At doon na yung lahat ng mga gamit natin. Tutugtog na lang doon. At nandun na yung gawain na gandang Panginoon. May mga truck tayo, nakalagay doon yung mga upuan. Nakasit up agad. Purihin ang Panginoon. Hindi po magkukulang ang Diyos. Amen. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Dahil ang ibinabahagi natin ay ang Kanyang salita. Hindi po tayo manghihingi. Hindi tayo magbibigay ng sobre at after ng pupulitin yung sobre. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo mangungutang. Kayo ang magpapautang. Tandaan ninyo, pag lagi kayong dumikit sa Panginoon, isang araw, mawawala lahat ng utang ninyo. Mawawala lahat ng utang ninyo. Kasi aayusin niya ng Panginoon. Kasi patutunayan ng Diyos sa iyo ang kanyang mga salita. Amen. Paano mangyayari ang kanyang salita? Pag patuloy kang gumagawa sa kanyang, ang ministry mo, binagampanan mo, patuloy kang gumagawa sa upasan ng Panginoon, darating ang panahon, wala ka ng utang. Amen. At ikaw na ang magpapautang. Hallelujah. Pag nagpautang ka, huwag mo naman lakihan ang tubo. Huwag naman 10%. Kung maaari, 2%, 3%. Pag tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, dapat po tayo ipagpapala rin sa iba. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Isang araw, tayo na yung magpapautang. At nakahilira yung mangungutang sa atin. Kasi bakit? Sa iba, ang tubo 10%, sa iyo 3%, ay maraming pupunta sa iyo. Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa pumupunta sa kung saan para magpautang, ang dami nang lalapit sa iyo para mangutang. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon eh. Hindi kayo mangungutang, kundi kayo ang magpapautang. Paano ito mangyayari? Dahil sa yung ministry na ibinigay ng Diyos na pinangalagaan mo. Ipaglaban natin yung ministry na ibinigay ng Diyos sa atin. Ipaglaban natin yung talent na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay marunong tumugtog ka, pagandahin mo. Yung performance mo, pagandahin mo yung talento. Kung marunong kang umawit, pagandahin mo yung pag-awit mo. Kung marunong kang sumayaw, sumayaw ka ng maganda. Sabi ng Panginoon, hindi ka mapapagod. Tayo po ibibigyan ng lakas ng Panginoon. At alam mo, pag natuto ka ng puso, yung puso mo na bago, maging masunurin ka, magiging matuwid na tao ka, at magiging tamang leader ka. At pag gano'n na yung pamumuhay mo, iaangat ka ng Diyos. Kasi sasabihin ng Panginoon, ang anak mo ito'y pwede ng pagkatiwalaan.
Kahit na yung mga tao sa paligid mo, matutuwa sa iyo kasi nakikita ang pamumuhay mo. Na tama ang iyong galaw, tama ang iyong pamumuhay. At marami nang maniniwala sa iyo. Pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Sa ministry po na ibinibigay ng Panginoon sa atin, huwag po natin itong tanggihan. Tanggapin natin, hindi po ito kawalan sa atin. Dito po tayo pagpapalain ng Panginoon. At pag tayo ay may ministry na lahat, sipin mo makadala tayo kasi pag doon ang ating gawain sa barangay, sa court ng sa overcourt ng barangay, madali tayo makapag-imbita. Pabili tayo makapag-imbita kasi doon lang sa hindi dito. Kumbaga hindi siya church, pwede ka mag-imbita lang. Pwede mong nibitahan sila, siyempre, bago naman sila alis, may mga pagpapala rin silang matatanggap sa Panginoon. At doon lang yun mag-uumpisa. Pagpapalain at pagpapalain tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung mapagkakatiwalaan kayo sa maliit, mapagkakatiwalaan din kayo sa malaki. Tandaan ninyo, pag yung maliit ay sinidop mo, pinagkatiwala mo sa Panginoon, pagkakatiwalaan ka din ng malaki. Hindi tayo pagkakatiwalaan ng malaking gawain ng Panginoon kung hindi tayo magiging tapat sa Kanya. Hindi ka rin pagkakatiwalaan ng malaking kayamanan kung hindi ka magiging tapat sa Panginoon. At yung ministry po ang nagtutuwid sa atin. Kung tayo ay walang ministry, hindi po tayo magiging matuwid na tao. Sa totoo lang po. Kasi bakit ako namumuhay ng ayon doon sa sinasabi ng Panginoon? Kasi mayroon akong ministry hinahawakan. Ang bawat isa sa atin na mayroong ministry, hindi ka na nakatingin sa sarili mo, kundi nakatingin ka sa Diyos. Lagi mong isipin, anong sasabihin ng tao sa akin? Kung hindi ko gagawin ang tama, ayon sa kalooban ng Panginoon. Kahit nasa ang lugar ka, kahit lagi mong naisip, yung hindi mo naisip ang sarili, lagi mong iisip, hindi ako pwede dito kasi. Pero ang ministry po natin, hindi po naman ibig sabihin, may ministry ka na ay banal ka na. Baka, pre, daan ka muna, kwentuhan tayo. Ay ayaw mo na rin makipagkwentuhan doon sa mga hindi Kristiyano. Sabi lang, hindi ako pwede dyan. May ministry ako. Huwag mo namang gawin dahilan yung ministry mo na ayaw mo nang lumapit sa kapwa mo. Si Jesus po, sabi nga ng mga tao doon sa palibot niya, bakit yung inyong guro nakikikain dyan sa mga taga-sinilang buwis, yung mga makasalanan? Huwag po natin silang lalayuan. Amen. Huwag po natin silang, kumbaga, yung pakikisama natin tuloy-tuloy pa rin. Basta tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo, huwag lang ikaw ang madadala. Dapat sila yung madadala. Ganun pa rin, huwag yung, ay, may ministry ako, dapat ako ay talagang, ang lakad mo ay tuwid na tuwid, at ang kuhilyo mo ayos na ayos, at bawal uminon. Ang ngiti mo, parang ngiti lang, yung halos kaunting ngiti lang kasi banal ako. Hindi po yun. Kasi ang iniisip kasi ng tao, pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay parang yung hindi na makabasag pinggan. Pili ka rin tumawa. Pili yung mas malaki pa yung tawa mo . At pili ka rin makipaghalubilo sa kanila. Pili ka rin makisama sa kanila. Diba? O halimbawa, may nagiinuman dyan, napadaan ka. Tagay ka. Ayaw ko na. Kasi, kaya naman ka sa akin. Diba? Alam po ninyo, marami pong pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Huwag natin iwasan ang mga taong gusto maligtas. Amen. Huwag natin iwasan. Kasi baka yung ministry mo, baka sinasabi ng Panginoon, galing ka rin dyan. Ganyan ka rin. Naligtas ka lang. Dapat, abutin mo rin sila. Amen. Abutin mo rin sila. At dapat po, pag tayo may ministry, alam mo yung salitang apps. Dapat alam mo yun. Dapat mayroong kang unawa. Dapat po mayroong kang pangunawa. Dapat nauunawaan mo. Kasi may ministry ka. Dapat unawain mo. Pag sinabi sa niya, hindi ako pwede ngayon maglalaba ako. Magluluto ako, may pupuntahan ako.
Unawain mo, pero pangatlo, pang-apat, pang-lima, sabihin mo naman, ako naman ang unawain mo. Huwag naman lagi na lang ikaw ang umuunawa. Dapat po, alam natin yung salitang apps. Dapat mayroon kang pang-unawa. Marunong kang umunawa. Pag may ministry ka, bibigyan ka ng Diyos ng unawa sa mga taong makakasama mo. Amen. Nagsasalita na ng hindi maganda, nakangiti ka mo. Kasi mayroon kang ministry. At dapat pag may ministry ka, dapat ikaw ay patay. Ang tao pong may ministry dapat patay. Ang tao pong patay, kahit chismisin mo yan, pag chismisan mo yan, hindi yan iimik. Kahit na duraan mo yan, hindi yan lalaban. Ang hirap sa atin, buhay na buhay tayo. Text pa lang, sagot agad. Iba na yung sagot, mas matindi pa yung sagot doon sa text. Kasi buhay na buhay tayo. Dapat po, patay tayo at ang Diyos ang nabubuhay sa atin. Amen. Pag may ministry po tayo, dapat ang Diyos ang nabubuhay sa atin. Patay tayo sa ating mga sarili, sa ating pagkatao. Malalim po yan. Dapat po maunawaan natin yun, yung halaga ng ministry. Yung ministry natin. Kaya nga dapat mayroon kang unawa. Kasi pag wala kang unawa, hindi mo po ito kayang pagtagumpayan. Yung ministry iingatan sa ng Diyos. Kasi nga, buhay na buhay ka. Kaunting salita sa'yo, nagre-react ka kaagad. Kasi hindi pa ang Diyos ang nabubuhay sa'yo. Nananatili ka pa rin sa sarili mong laman. Ang laman po, ang gusto ng laman, mabulok. Ang gusto ng Espiritu, pahabain ang buhay mo. At hinihila ka ng laman. Kaya dapat doon ka sa Espiritu. Kasi tayo po ay binubuo ng tatlo. Body, kaluluwa, at yung Espiritu. Pag ang pinalakas mo itong kaluluwa, lalakas ang laman mo. Hihina ang Espiritu. Para bang, pag mayroong chismis, kahit na medyo mahuhulog ka na, nandun ka pa nakatingin. Talagang hinahabol mo yan. Pag may balita na talagang pinakikinggan mo. Pero pag may prayer, ay, may ako. Meron kasi akong lakad eh. Nagkataon man. Kahit hindi naman nagkataon. Nagkataon kasi talaga, aatin po sana ako. Kaya lang nagkataon kasi. Pinalalakas mo yung laman mo. Ay, pinalalakas mo yung kaluluwa mo, kaya yung laman mo nahihila nun. Doon pumapanig. At pag lumakas yun, ang hinahanap nun, yung mga muntong gawain. Yung mga muntong bagay. Matatanggal ka doon sa ministry na ibinigay ng Diyos sa'yo kasi hindi mo pinalalakas yung banal na Espiritu na siyang mananahan at mananatiling gagawin sa'yo para magawa mo yung iyong ministry. Pero pag pinalalakas mo yung Espiritu, nananalangin ka, ginagawa mo yung part ng gustong ipagawa ng Panginoon, doon papanig yung iyong body at magagawa mong lahat, magtatagumpay ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Amen. Yung po ang magbibigay sa atin, yung ministry natin na yun, para tayo ay magtagumpay. Dahil tayo po ay, kumbaga, tao lang, pero meron tayong bagay na dapat natin magawa. Meron po tayo dapat unawa sa bawat isa. At meron tayong pasensya. Dapat po marunong tayong magpasensya. Marunong tayong magpasensya. Mga kaunting bagay, o kahit malaking bagay, kung kaya mong magpasensya ka. Amen. Ano ba naman yan? Ang usapan namin, 6:30. 6:40 na, wala pa. Kumakamot ka na sa ulo, tinitext mo na, ano ba, pupunta ba kayo? Hindi. Kung hindi kayo pupunta, huwag na lang kayong pumunta. Parang yung magulang pag sinabi, pag may nawala yung anak, hanapin mo yun. Pag hindi mo makita mo pag-uwi mo. Ay hindi uuwi na yun kasi nandiyan na pala tayo eh. Uuwi na. Hanapin mo. Pag hindi mo makikita mo pag-uwi mo. Ano yan? Eh, pahanap pa yung pala nandun na. Makikita pag-uwi yung pala. Papaluin. Dapat meron po tayong pasensya. Sa ministry po, kailangan natin ng pasensya. Amen. At ang pinaka-importante po, yung letter is sakripisyo. Pag wala ka pong sakripisyo, baliwala ang lahat. Baliwala po ang lahat ng iyong pinaghihirapan.
Baliwala ang iyong ipinandar. Baliwala ang lahat ng yan. Pag wala kang sakripisyo. Pag hindi mo alam ang salitang sakripisyo, hindi ka magtatagumpay sa mundo ito at sa gawain na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, putulang ka man ng paa, putulang ka man ng kamay, dapat babangon at babangon ka, ipaglalaban mo ang ministry na binigay ng Diyos sa iyo. Sabi ng salita ng Panginoon, hindi baling wala kang kaliwang kamay na mapunta ka sa langit kaysa sa buo ang iyong katawan na mapunta ka sa impyerno. Hindi baling kaliis kang paa na lang iyong matira kaysa sa mapunta ka sa impyerno na buo ang iyong paa. Okay lang na isa ang paa mo napunta ka sa Panginoon. Dahil papalitan ng Diyos yun at gagawin mo. Dapat po alam natin yan. Alam natin magsakripisyo. May kasama pong sakripisyo ang paglilingkod natin sa Diyos. Ang sabi po sa Job chapter 22 verse 21 hanggang 22, ang sabi po dyan, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Sabi po sa 22, makinig ka sa Kanyang tinuturo, mga sinasabi niya ay itanim mo sa iyong puso. Dapat po yun lagi ang ating naisip. Laging nakatuon doon sa Panginoon ang ating ginagawa. Dapat laging nakasentro doon sa Panginoon. Kaya ngayon mga nag-aaral na talagang sulong kilay, kumbaga nag-aano ng kanilang time o panahon sa pag-aaral, nagtatagumpay, nakakapagtapos, at pagdating ng panahon, tinitingala at nagkakaroon ng magandang kinabukasan. Amen. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, dapat po ito ang ating naisip palagi. Lagi po natin sundin ang tinuturo ng Panginoon. Hindi po magtuturo ang Diyos ng mali. Hindi po siya magtuturo ng mali sa atin. At ang sabi po sa last verse, sa 22 verse 25, makinig ka. Sa 25 po, ang Diyos na mga pangyarihan ang ituring mong yaman, na siyang hintot pila na iyong pahalagahan. Paano tayo magpahalaga sa hinto? Sino dito yung may mga alahas? Di ba? Kahit naglalakad ka, hinihipo mo. Baka nahulog. Baka nahulog, mahal-mahal pa naman ito. Hinihipo mo yan. Kahit may tao, nahulog. Hinihigaw ko dito pa kaya? Tinitingnan mo pa yung mga katabi mo, baka snatcher to. Di ba? Bago ka malakad, ang iyong kaisipan, nagiging advance agad. Kailangan doon ako sa safe na lugar. Kasi baka pagtulog mo, itinatabi mo doon sa lugar na pwede mong itabihan ng maganda. Inilalak mo na. Inaayos mo. Yung bracelet ko, baka maluwag yung baka mahulog. Diba, halos lahat, iniingatan mo. Kasi ito yung ginto. Pamana pa ito ng aking ninuno. 24K ito. Kala mo lang. Hindi basta ito. 21K ito. At ito ay talagang napakahalaga sa akin. Kaya grabe yung pag-iingat mo. Yung Bible, kalahati na lang yung nabubuklat kasi punit-punit na. Puro na alikabok. Hindi man lang nabasa. Pero yung alahas, kaunting alikabok, punas agad. Kintab agad. Kasi baka maalikabok ka. Gawin po nating treasure ang Panginoon sa buhay natin. At yung alahas na gusto mo, ibibigay ng Diyos. Sabi ko nga kay Pastora, darating ang araw, maninilaw ka na. Pupunuin ka nila ng alahas kung yan lang ang gusto mo. Sabi ko, pabutasan mo na pati ilog mo. Kasi pag naging tapat ka sa Panginoon, ibibigay po yan lahat ng Diyos. Kaligayahan mo yun, ibibigay yan ng Diyos sa'yo. Pansinin niyo yung mga hari nung una, yung mga reyna nung una, ay napakadami po yung alahas. Kahit labi niyan, mayroong ginto. Lahat ng parte ng katawan nila may ginto.
tayo po, yung ginto na iniingatan natin, higit dyan ang ibibigay ng Diyos sa atin. Higit dyan. Pag binigyan ka ng Panginoon ng partner na mabait, sobra pa yan sa ginto. Amen. Ingatan mo yan. Dahil may isang gintong biyaya ng Diyos sa iyo. Pero pag binigyan ka ng partner na Friday pa lang nagagalit na. Kasi alam niya sa linggo o Saturday may practice, linggo may simba. Wala akong kasama sa bahay. Mahirap. Patuloy po tayong sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin kaya wala ng oras. Hallelujah, Lord. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita sa umaga nito. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na kayo po ang ginto sa aming puso. Yes, Lord. Hindi po ang ginto ng mga bagay, Panginoon. Kundi ang iyong salita ang gawin namin ginto, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon. Po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ng Panginoon.